Pumayag ang Meta na siyang nangangasiwa sa Facebook na i-demote sa newsfeed ang mga post na idideklarang fake news ng gobyerno ng Pilipinas. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, sumulat mismo ang Meta sa kanila kaugnay ng demotion mechanism. Sa kabila nito, nais pa rin ng ahensya na magkaroon ng konkretong batas laban sa fake news. Kaugnay niyan, makakausap natin si Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, ang tagapagsalita ng DICT. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC Aboy. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig. Maraming salamat po sa muling pag-imbita sa amin sa inyong programa. ASEC Aboy, ano po yung ibig sabihin ng kasunduang ginawa ng Meta sa DICT tungkol sa demotion ng fake news? Well, ito yung isa sa mga developments ng patuloy natin pakikipag-coordinate tsaka pakikipag-usap po sa mga social media platforms po natin. Na kung katanungin nyo naman po sila, nakikisa sila sa ating layunin na masama talaga ang fake news sa ating lumalaking demokrasya o growing democracy ho natin. So, ang ginawa ho nila, siyasabi namin, ang problema ho kasi sa fake news, abangan dyan, nagpo-propagate habang nire-review nila. So, pumayag ho sila while they're in the process of reviewing po, i-demote nila. Ang ibig sabihin mo nito, hindi ito lalabas sa feeds. Pero kung sasadyain yung hanapin, yung news na yun, mahanap nyo doon sa tao at saka yung mismong post niya. Pero hindi ito lalabas sa mga feeds ng mga ibang mga users ng platform nila. Kumbaga hindi okay. Doon lang makikita doon kung sino yung nag-post while in the process of reviewing. So once na Tama po. panaunayan nila, nakita nila sa pagre-review na fake news ito, doon pa lamang siya tatanggalin. Tama po, iti-take down nila. Ano po yung mga ahensya ng gobyerno naman ang binibigyan ng kapangyarihan para mag-flag ng fake news, or anyone can do this pag may nakakuha sila, may certain number of na magre-report ba na, nakakalima ng nagsasabi na fake news ito, then de-demote ito at saka nila iimbestigahan, or Well, mangyayari lang ito kung pamahalaan po ng Pilipinas sa magre-report sa Meta? tama po, Ma'am Cheryl. Ano? Kami ho, ang kasunduan namin ng Meta ay nakapaloob lamang ho sa CICC tsaka sa DICT ho. Pero ho, kami mismo sa ating pamahalaan, nag-usap-usap kami na we would form yung operational guidelines ho natin na sino ang magre-request para streamline ho yung process. So kung halimbawa ang magre-request lang at hindi rin maguluhan yung mga platforms namin, pumayag ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magre-request ko, nag-request si DICT tsaka si CICC. So kami magre-request pero tatanggap po kami at saka makikipag-coordinate kami sa mga ibang agency kung meron silang ma-flag na fake news, sasabihin na ho na nila sa amin. For example, nung katatapos na ng eleksyon, ang COMELEC ho, through our Threat Monitoring Center, sila ho nagpa-flag sa amin ano yung mga fake news regarding the electoral process, the electoral integrity. Tapos kami naman ho, ang nagsasabi rin sa mga platforms na pakitanggal to at saka pakireview to. And to be fair naman, nung election, mabilis ho sila. So, yun yung inaisip namin na operational guidelines at operational framework na we can do that para hindi rin nung maguluhan yung mga platforms po. Okay. Ano pong mekanismo ang tinitingnan ninyo para masiguro na consistent ang pagpapatupad ng demotion ng fake news? Well, dito sa CICC mismo, magkakaroon tayo ng mga monitoring ho niyan. Monitor natin yung mga unang-una, yung mga request for takedowns, at saka request for review. At pangalawa rin ho, yung mga block din ho tayo ng mga websites. Kailangan din ma-monitor natin doon sa mga MNOs or mga mobile network operators kung sumusunod sila na pag inutos namin na i-block yung mga sites na to, ibablock po nila. Paano po malalaman ng isang social media user kung na-demote yung kanilang post? Pwede ba nila ito ring i-apila, or sa Meta na po yan? Nasa Meta na ho yan. Hindi ko alam ano yung mekanismo nila doon sa mga users nila on how they will inform that their content was flagged for review by the government and is being demoted in the meantime. So, it's something that they have to work amongst themselves. Kami naman ho, kontento na ho kami, Ma'am Cheryl, na pag tayo ang nagsabi, ang gobyerno na nagsabi na paki-review at saka paki-take down, meron ganitong hakbangin na ang mga platforms, lalong-lalo na ho ang Meta.
So bali lumalabas sa Asik Aboy, kung kunwari ako, may nilagay ako, dineklaran yung fake news, aapila ako sa inyo. Kasi kayo ang Sa nagre-report sa Meta. It's your ah, pin call. At sumusunod lang ang Meta na para i-demote itong particular post na ito. Ganun po ba? Hindi, ang appeal niyo ho sa Meta rin po mismo, Ma'am Sheryl, hindi ho sa DICT. Kasi kami parang magkalabang party yan eh. So kami yung nagre-request, kayo yung nagre-resist. So Oh. ang parang arbiter ho niyan, yung mismong platform po. Sa kabila po nito, Asik Aboy, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na kailangan pa rin ng mas konkretong batas laban sa fake news. Ano po ang mga probisyon na nais ninyong isulong? Tama po, Ma'am Cheryl. No? Ito rin ho, ibunga doon sa pakikipag-konsulta natin sa iba't ibang platform. In other countries kasi, yung mga sinasite natin, may mga batas na kung bakit ito nakakapag-prevent sila. Even yung pagpasok ho ng mga fake news galing sa ibang bansa. Unang-una ho siguro, tinitingnan natin yung legal definition na ho ng ano ang fake news sa ating bansa. Ano yung mga responsibilities ng bawat, whether you're the content creator, sa'yo nagsimula, if you're the platform, or kung nag-share ka, ano-ano yung mga consequences nun, ano yung mga karapatang responsibilities ng bawat isa. Pangalawa ho, anong ahensya dapat ang nagre-regulate if there would be regulation sa mga platforms at sino rin ho ang magiging source of truth. Kami naman ho, nung pinag-uusapan namin ni Sec J. Ruiz Soto, ang sinasabi namin hindi rin ho siguro tama na gobyerno ang magiging fact-checkers. Pero dapat gobyerno ang maging fact-checker ng fact-checkers po, Ma'am Sheryl. Paano po titiyakin ng DICT na hindi ito magagamit para patahimikin ang kritisismo o patahimikin ang publiko sa malayang pagpapahayag ng saloobin? Kami ho, very wary ho dyan at talagang kinoconsider namin yung the critical balance within freedom of expression in the press at freedom of information kasi may mga karapatan din naman ho yung mga kababayan natin sa kanilang Mhm. impormasyon at dapat yung impormasyon na yun ay tama at saka totoo. Makakasiguro ho tayo kasi Ma'am Cheryl, fake news is fake news. This is a non-contentious issue eh. Pag ang fake news ho, whether you're pro-administration or anti-administration, fake news yan. Halimbawa naman, yung mga critics ng government po, naging biktima ng fake news, dapat kami ho sa gobyerno, aksyonan din ho namin yung hinanaing nila. So, kailan po ito ay patutupad, Asek Aboy? I think yung the agreement with Meta is taking effect as we speak, Ma'am Cheryl. Okay. Kung taking effect na yan, gaano na ho karami or meron na ho ba kayong na flag down or na isubmit sa Meta? Wala pa naman po, Ma'am Cheryl. Sabi ko ngayon parang I think the news was effective enough to quell ho at saka napag-isip-isip na rin ho yung mga kababayan natin about the spread of fake news. Kasi we realize din ho na ang pagiging isang vlogger, ang pagiging isang influencer is ano na rin ho, professional rin ho eh. So ayaw nila maapektuhan yung monetization nila, yung kita nila by spreading fake news po. Mhm. At ito po ay hindi lamang yung nag-post ng original, kundi maging yung mga nag-share ay maaapektuhan din. Tama po, Ma'am Cheryl. Kasi ho, actually, pag na-demote yung original, pati yung mga nag-share, hindi rin lalabas sa feeds ng iba. Yung ano, yun yung concept po nun eh, yung hindi pag-spread. Yung Mhm. pinipigilan natin yung mag-spread. So even if they share it, hindi rin lalabas doon sa feeds, even within their close circle of friends, hindi rin lalabas yung doon sa mga feeds nila yun. Isingit ko na rin po, Asek, yung planong pagpapalakas sa Hotline 1326 laban naman po sa cybercrimes. Paano magiging mas mabilis at mas epektibo ang responde po o response mechanism ng hotline? Tayo ho, ipapalawakin ho natin yan. In fact, ilalapit ho natin sa tao yan, Ma'am Cheryl. Right now, we're in the process of identifying and procuring a place na magiging action center natin for a hotline 1326. Ibig sabihin ho, unang-una, 24/7 na yung operations nun at may physical na pupuntahan na yung mga tao pag may hinanaing sila. Pangalawa ho, dadamihan ho natin yung kakayanin, yung capacity ng hotline 1326 at we will make sure kasi yun yung una kailangan na malaman ng tao na may hotline 1326 at saka nagre-resolve tayo ng crimes. Kailangan ho din ma-build natin yung trust ng ating mga kababayan doon sa reporting mechanism na yun. So titiyakin namin pag nag-report ho kayo sa hotline 1326,
kami mismo ang mag-feedback sa inyo na ano na yung status ng kaso nyo, ano na yung aksyon na ginawa ho ng pamahalaan with regards to your case. So, ganun ho natin gusto na, kasi minsan may tendency ho yung mga kababayan natin na pag nabiktima sila ng scam, sinasatabi na lang ba, bahala na, or minsan ho, nahihiya na. So, that's something we want to get rid of, at saka siguro yan yung kailangan i-address ho ng hotline 1326 natin at saka ng action center natin, Ma'am Cheryl. Tungkol naman po sa inilunsad ninyong trabahong digital na layong makalikha ng 8 milyong trabaho para sa mga Pinoy sa taong 2028, paano po ninyo planong makamit yung target nga na ito? Well, it's a multi-layered approach po, Ma'am Cheryl. Unang-una ho, kailangan palakasin natin yung connectivity muna natin. So that alone can create jobs ho. So paglalatag ho ng mga national fiber backbone natin, pagmamanage ho nito. Second ho, papalakasin natin yung literacy campaign ho natin, at saka yung mga educational campaign natin, at saka yung trainings ho natin. So that alone, that again would create jobs. Yung mga training natin would train the trainers. Tapos magkakaroon tayo ng mga digital transformation centers sa iba't ibang mga educational institutions. So yun no, may trabaho na. At tapos yung matitrain natin would be trained in either cybersecurity professionals, ICT professionals, and other ICT-related industries like yung mga BPO ho natin. So ito ho, dito ho nakalatag at maayos na naiplano na paano makapag-generate ng ICT professionals at ICT jobs po hanggang 2028 po, Ma'am Cheryl. Well, doon po sa mga minention nyo ay nasa parang nagsisimula nyo pa lamang pong ilatag ito. Pero kailan po talaga yung mararamdaman ito ng ating mga kababayan? Well, sa ibang lugar naman ho, ma'am, may mga DTCs naman kami. May mga beneficiaries na rin ho kami. Siguro ho, ang kulang ho sa amin, ipaalam talaga yung mga serbisyo ng DICT. Mukhang doon ho tayo nakukulangan talaga eh. So we can start rolling out yung mga information and educational campaigns namin on iba't ibang mga trainings na pinoprovide ho natin, at ano yung mga work-related pagtapos ho ng trainings nila, ano yung mga mapapasukan nila ho na trabaho. So dito natin mapapakita yung effect ho nito. Pero going back to your question, may mga natapos na ho tayong mga DTCs at mga training. Siguro yung mga testimonials na lang ho, at saka yung mga epekto ng mga DTCs natin sa mga kababayan natin, kailangan natin makikita para yung iba naman maengganyo na makapag-training na rin at na mga makakuha ng certification galing DICT. Okay. So paano nga po ba doon sa mga interesado, Asek Aboy, paano po sila makikinabang dito sa tinatawag na program nyo na Trabahong Digital para doon sa mga interesado nga po? So, ngayong ICT man to, umiikot ho actively umiikot ang DICT sa iba't ibang mga lugar sa ating bayan para i-promote ho yung mga ICT trainings ho natin. Nanggaling ho kami sa Batanes. Actually, bukas ho yata palipad yung ibang team namin papuntang Tawi-Tawi, papuntang Dumaguete, even sa Metro Manila, magkakaroon din ho tayo ng mga kick-offs dito. So, yan ho yung ginagawa ho natin. Pero doon sa mga kababayan natin na hindi natin mapupuntahan, unfortunately, pwede ho sila mag-login sa dict.gov.ph. Pumunta lang ho kayo doon. Makikita nyo ho yung mga iba't ibang mga trainings na provide natin, iba't ibang mga certifications na pwede nyo i-avail, at makakapag-enroll at saka makakapag-inquire din ho kayo dito sa website namin. At makita nyo ano yung schedule na akma sa inyo at saka yung mga training na akma sa inyo. Libre po ito, Asek Aboy? Opo, libre po na hinahandog ho ng DICT ho sa ating mga kababayan. May minimum requirement po ba? Dapat po ba ay high school graduate or basta sanay marunong magsulat bumasa ay sapat na po? Depende ho sa mga courses, Ma'am Cheryl, no? Lalong-lalo na yung mga advanced courses, kailangan ho may basic knowledge kayo at saka basic educational attainment kayo. Pagdating ho doon sa mga, for example, cybersecurity ho, medyo advanced na ho to. So may mga pre-requirements tayo ng mga courses at mga credits na kinakailangan para makapag-avail nito. Ano po yung mga basic trainings pagpalagay natin doon sa talagang ordinaryo lamang pong kababayan natin na basic lang Well, yung natapos na pwede nilang ma-avail? Well, andyan ho yung mga virtual assistant courses, yung mga BPO courses BPO training courses ho natin, yun yung mga basic ho. At saka yung mga basic programming, andyan din ho, Ma'am Cheryl, para doon sa mga kababayan natin na halimbawa, high school na natapos or nakapag-take naman ng mga ibang units sa college, yan ho mga pwede nilang i-avail. Mhm.
Ito po ba ay physical na papasok or online lamang po? Ma'am Cheryl, doon sa mga DTCs natin, pwede silang physical na pumasok. Kasi para ma-provide din namin pati yung mga tools na kailangan nila. For example, yung mga laptops, computers. Pero yung iba naman ho, kung may sarili naman silang gamit, pwede ho mga virtual tsaka online yung training ho natin. Alright. Balikan ko lamang po panghuli. Siguro po paalala sa publiko, eto na nga, seryoso na ang pamahalaan pagdating sa mga fake news. Sinimulan na po mayroon ng arrangement ang Meta at ang pamahalaan sa pag-demote ng newsfeed na post na ifa-flag ng pamahalaan na fake news. Tama po ba? Tama, tama po Ma'am Cheryl. At saka hindi na ho kami dapat tumigil dyan. Nagkasundo ho kami at saka sa direksyon na rin ho ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. sa gabay naman ho ng aming kalihim, Secretary Henry Aguda, ang DICT ho at ang CICC hindi na lang ho titigil basta na ma-flag down kayo, ma-take down kayo. Kailangan ho sa amin, ang utos sa amin, kailangan hindi lang doon tayo matatapos. Kailangan may attribution, apprehension, prosecution, hanggang conviction ho. Kailangan malaman ho talaga ng gaya na sinabi niyo, malaman ng mga kababayan natin na seryoso na ho ang pamahalaan dito sa banta ng fake news na talagang unti-unting nilalamon at nilalason ang ating demokrasya. May mga post po, Asek Boy, na ilang taon na, ano, pero it continues to draw attention. Yun po ba ay babalikan nyo pa? Hindi lang ito yung mga bagong feed po na post? As long as they're up there and they cause a serious threat to national security, to our democracy, kahit matagal na ho yan, pag napunta sa radar ho namin yan, Ma'am Cheryl, aaksyonan ho natin yan at gagawin natin ho yung sinasabi natin na take down, attribution, hanggang conviction, prosecution conviction po. So nag-create po kayo, magkikreate po kayo ng task force or grupo or team na magbabantay at magsasala. Tama po Ma'am Cheryl, hindi lang yung magbabantay ang create natin through our Threat Monitoring Center. Napapalakasin din ho natin together with other agencies of government para magkakaroon ng parang isang centralized nerve system na mag-monitor lahat ng mga platforms na to. Andyan din ho, kasi binanggit natin yung usapin ng fake news no? Andyan din ho yung usapin ng illegal online gambling, andyan din yung usapin ng mga online scams, usapin ng mga threats to government infrastructures. Ngayon ho, kausap namin ng DMW, gusto nila sumali. Usapin din ho ng mga illegal online recruitment. So ang dami na ho yun na agencies na dahil doon sa ginawa nating Threat Monitoring Center doon sa nung election, nakita nila how effective it was to monitor different aspects of online harms. Gusto nilang makibahagi at mag-contribute. Pagdating naman ho doon sa pagpapalakas, tama ko yan. Kikreate tayo ng task force. Nandun lang kami sa isang building, sa isang kwarto. Kami ho, nag-uusap na ang PNP, NBI, DOJ para ma-achieve natin ho na hindi lang ho basta takedowns at kailangan malaman at maparamdam natin na seryoso na ho ang pamahalaan sa pagsugpo ng iba't ibang uri ng online harms. Marami pong salamat sa inyong oras sa ASEC Renato Aboy Paraiso ng DICT.